Basic is, pagka nagkahiwalay kayo, kung sino man ang inyong karelasyong hiniwalayan, wala na kayong pakialam sa isa't isa. Kaya nga kayo naghiwalay na eh. Technically, pinuputol nyo na lahat ng ugnayan na meron kayo. So ano man ang gawin nyo sa buhay, wala na kayong pakialaman sa isa't isa. So magandang araw, magandang umaga, gabi. Anong oras nyo mo pinanood itong vlog ko? Sa lahat ng mga nanonood, no? Meron akong mga 30 na sila. Mga regular na nanonood din sa ating channel. Kuya Dens, ayan. So na naman tayo sa isang sit-in vlog kung saan sasagot na naman tayo ng mga tanong. Of course, galing sa ating mga nanonood at mga student ko sa pinagtuturuan kong eskwelahan. Okay, so huwag na natin patagalin. Sagutin na natin ng abot ng aking mga kaya ang kanilang mga tanong sa Q&A 2023 Part 2. So, unahin natin itong tanong ni Jaja Julieta, isa sa ating mga top fan. Yes! Sir, naniniwala po ba kayo sa 3-month rule after breakup? Yan. So, sa pagkakaintindi ko, ang 3-month rule after breakup is yung 3 months kang munang hindi makikipagrelasyon. Ano? At hindi ko alam kung sino nag-invento ng rules sa mga nagbe-breakup. Pero technically, personal opinion ko kasi tanong na kung naniniwala po daw ako sa 3-month rule. Basic is, pagka nagkahiwalay kayo, kung sino man ang inyong karelasyong hiniwalayan, wala na kayong pakialam sa isa't isa. Kaya nga kayo naghiwalay na eh. Technically, pinuputol nyo na lahat ng ugnayan na meron kayo. So ano man ang gawin nyo sa buhay, wala na kayong pakialaman sa isa't isa. Halimbawa, sa akin lumipas sa isang buwan, after nung breakup, nagkagusto ka sa iba, okay lang yun. Kasi buhay mo na yun, personal mo na yun eh. Sarili mo na yung inaatupag mo dahil wala ka ng karelasyon. Hindi ko alam kung sino o ano ang idea ng gumawa ng tinatawag ng 3-month rule breakup. Pero again, basically, kapag ka nagkahiwalay na kayo, wala na kayong pakialamanan sa isa't isa. Kung ano man ang gawin nyo sa buhay, without. Wala na kayong, wala ka lang sinasabihin nila, ay hiwalay lang namin, may bago na kagad. No, hiwalay na nga kayo di ba? Sa sarili mo kasi, no? Pwede mo naman tansyahin din kung ready ka nang humarap sa panibagong relasyon or hindi pa. So ikaw, pwede kang magtakda sa sarili mo na tinatawag ng rule after breakup. Pero yung meron universal na 3-month rule breakup, parang sa akin nonsense siyang gawin, especially malaya ka na, malaki yung term, di ba? Malaya ka na, kung anong gusto mong gawin, malaki sa buhay mo, wala ka ng karelasyon eh. Sa akin yun, I don't know the idea of the 3-month rule after breakup. Ngayon, sinasabi naman ng iba, kung may delikadesa ka, di ba, dun sa hiniwalayan mo na nga, ba't nialalahanin mo pa yun? Diba? Kung ano man yung naging reason ng paghihiwalay ninyo, bahala kayo sa buhay ninyo. The thing is, malaya kayong gawin kung ano gusto ninyo after breakup. After 1 week, nagkagusto ka sa iba, wala silang pakialam. Kung may sasabihin man yung iba, buhay mo naman yan eh. Ano naman ang doon, di ba? So yun yung aking point doon. Kasi tanong niya kung naniniwala ako. Technically sa akin, hindi. Kung ano gusto mong gawin mo, after ng breakup, balak sa buhay mo. Hiwalay na nga eh, malaya na nga eh, di ba? Freedom, malaya na. I hope nasagot ko yung tanong ni Jaja. Okay, thank you very much sa yung tanong. Next question naman, galing kay Antoinette Celestino Madayag. Ang tanong naman niya, naniniwala po ba kayo yung cheater kaya pa pong magbago? Maliwanag yung sagot ko dyan, yes. Kahit sino naman pwedeng magbago. Ngaya lang yung pagbabago depende kung sa ikabubuti o sa ikasasama. No? May chance ng tao, kahit nakapanloko na siya, pwede siya magbago, ito matinong tao. May chance naman na nakapanloko na siya, magbago. Mas malala kaysa doon sa ginagawa niya. So hindi natin pwedeng tatakan na ang tao, nilalahat ko, mapababae, mapalalaki, hindi natin pwedeng tatakan, nag-cheat na sa isang beses, habang buhay yung isang cheater. Pwede kasi magbago ang tao. Sabi nga sa rule, di ba, the only definite dito sa atin, sa universe, is changes. O yung the only constant here on earth is changes. Yung pagbabago, lahat nagbabago kasi. Ngayon, may mga tendency kasi na kapag nakapanloko na ang isang tao, mapababae, mapalalaki, na-addict siya doon sa panloloko na yun. So para siyang okay na nahuhumaling na siyang gawin yun, ginagawa niya na, nakahihirapan na siyang umalis. Pero kung ang tanong mo kung kaya bang magbago ng isang cheater, yes.
pwede niyang magbago siya sa sarili niya, pwede rin naman siyang magbago sa outer factor. Halimbawa, nakatagpo siya ng nakapagpabago sa kanya, or naging relihiyoso, pwede yun, or kung ano pa man, no, ang magiging ang tawag dito, stances na nagbago siya. So yun ang sagot ko. Naniniwala ba ako na magbabago pa ang isang cheater? Yes. Salamat sa tanong, Antoinette. So isa pang tanong galing kay Maria Pamela Repiso Albao. Haba ng pangalan mo. Ito kasi yung mga student kong na madalas nakakausap sa Kabsu. Sir, paano mo malalaman pag gusto ka ng isang tao? Paano mo malalaman kung gusto ka ng isang tao? Special ang turing niya sa'yo. Isa yun. Hindi mo kasi maliletrahan, pero mararamdaman meron siyang care na hindi katulad ng mga care ng isang kaibigan, ganun. And masaya siya, laging kasama ka. Yun yung mga signs na gusto ka niya. Tapos yung mga hidden signs, pag masaya kasi sa ibang tao, parang siselo siya, parang napiling niya nagkakaroon siya ng competition, ganun. Yun mga hidden signs na yun. And then isa pa sa mga hidden signs na ang makakakita lang yung maaaring kaibigan niya is lagi kang laman nung topic niya. So yun, mga signs. Pero yung mga talagang kitang-kitang signs, yung caring niya, iba. Kumbaga sa term ng mga lalaki, nagpapasikat siya sa'yo para mapansin ka niya. Tapos, yun nga, masaya siyang kasama ka. Pagka hindi ka kasama, kung nasa circle of friends lang, pag hindi ka kasama, parang siyang kulang araw niya. Ganun. Tapos ano pa ba? Lagi ka niyang gustong kausap. So yun yung mga signs. Iba-ibang tao, no? Depende kung paano ipapakita ng isang tao pagka gusto niya sa isang tao. Ako kasi direct to the point na tao. Pag gusto ko isang tao, talagang sinasabi ko sa kanya. Nonetheless, pag feeling ko, alanganin. Na-experience kasi ako ng mga ganun express ko na gusto ko siya, pero alam kong ayaw niya sa akin. So, yun yung sagot ko doon na Pam, kung paano malalaman kung gusto ko ng isang tao. Ngayon, kung putol yun, gagawin natin isang content yan minsan sa isang bukod na vlog. Okay, thank you very much, Pam. And last but not the least, may maraming tanong siya. Nagtanong na last question si Aldrin Ginko. Yung unang tanong niya kasi, sa palagay mo, sir, can anyone has the capacity to cheat, or do you think cheaters cheat? Sinagot ko na yan dun sa tanong ni Antoinette. Sagutin ko lang ulit ng konti. Anyone has the capacity to cheat? Yes. Kung mas malakas lang yung willpower niya na hindi siya mag-cheat dahil sa anumang reason, masusubside niya yun. Kasi talagang pumapasok sa isip ng tao ang mag-cheat minsan. Kahit anong tinunang tao, meron kasing baga parang mayroong espiritu dyan na nagpaparamdam na, lokohin mo yan, ganun. Ngayon, kung malakas ang willpower mo and on anything else na hindi ako cheat, makasusubside mo. Or do you think cheaters cheat? Cheaters na nga talagang mag-cheat yan. Only cheaters cheat. Saan ba? Kung sa relasyon, maraming mukha ng pagloloko, pag-cheat. Ako kasi para sa akin, matingin ka lang sa, may karelasyon ka, tapos natingin ka sa sexing babae, tapos ang tagal mong tinititigan, at meron na pumapasok sa isip mo. Point na yun, point to cheat na yun Baga parang kabilang sa cheating yan. Anyone has the capacity to cheat, but anyone also has a different willpower to turn down cheating. Naranasan mo na po bang ma-heartbroken, sir? O naman, ano po yung pakiramdam? Masakit. And ano po yung lesson na natutunan nyo? Hindi lahat ng pagbibigyan mo ng pagmamahal, i-reciprocate ka or mamahalin ka rin. And sa katotohanan, ang magmahal ay handang masaktan, or ang magmamahal dapat handang masaktan, kasi yun yung tunay na essence ng pagmamahal. Masasaktan at masasaktan ka talaga at any point. Kaya nga sinile-lecture ko sa relasyon, 70% pain, 30% lang yung masaya. Kasi syempre, alam mo, may mga pagkakataon, mahal mo isang tao, tapos nagkasakit, no? Sakit yun sa kalooban natin Or meron kang mahal na isang tao, hindi mo maibigay yung gusto niya, masakit din yun sa kalooban. Ganun yung nagmamahal. Okay, so natutunan ko doon, piliin mo ng maayos yung mamahalin mo. Kung babalik ka po sa nakaraan, ano po ang gusto nyong baguhin sa life? Tapusin ng maaga yung pag-aaral, kasi late ako nakatapos ng college. At the age of 27 na ako nag-graduate. So kung that time, yung mga classmate ko nung high school, mga successful na, manager na, gano'n. Ako wala pa akong say.
So kung gusto kong baguhin yun, yung pag-aaral ko, tapusin ko ng mas maaga, baka nakatapos pa ako ng abogasyon or pagka-doktor sa medisina. Kaya lang, hindi nyo ako naging professor or instructor, no? Yun yung gusto ko. The rest, okay naman. Lahat, naniniwala naman ako kahit nagkabale-balentong buhay mo, all things at your life will be going into places. Especially kung hihingi ka ng guide kay Lord. So yun yung mga sagot ko sa tanong mo, Aldrin. I hope may nakuha ka. Naranasan mo bang mag-broken hearted? Sa lahat ng phases ng pagiging broken hearted, kahit the relationship, kahit to family relationship, kahit to the friend relationship. Naranasan ko yan, and always lagi tayong pupunta doon sa point na magpapaubaya tayo sa kanila, kasi ang tunay nagmamahal marunong magpaubaya. Okay, thank you Aldrin. So salamat sa lahat na nagtanong, and I hope na meron pang susunod na Q&A. Masarap kasi sumagot minsan ng mga tanong, And salamat kay Pam, kay Antoinette, kay Jaja, and kay Aldrin sa mga tanong ninyo. Sa mga magtatanong pa, pwede naman kayo mag-comment down sa comment section ng tanong. Pwede natin sagutin ulit sa another vlog. And ang tawag dito, you know the drill na lang, So like, subscribe, share our videos. Subscribe sa mga hindi pa naka-subscribe. At panoorin nyo po ang ating mga videos na meron pa dito sa ating YouTube channel na Kuya Dens. Salamat. God bless sa lahat. This is Kuya Dens, signing off. Thank you sa mga nagtanong. Thank you.